Radyo ng Bayan Tacloban with Penelope Pomida. Pen, maupay na aga, konektado ka. Damo nga salamat ngan maupay nga aga ka Francis at sa Miss Vivienne. Inaasahan ang pagdagsa ng libu-libong katao dito po sa Tacloban upang lumahok sa mga aktibidad Sabado kaugnay sa paggunita sa unang taon makaraang manalasa ang Bagyong Yolanda. Ayon kay Tacloban City Councilor Cristina Romualdez, Chairman ng Yolanda Commemorative Activities Executive Committee, isa itong pamamaraan na maipaabot ang pasasalamat sa tulong ay pinagkaloob ng pamahalaan at ilang INGOs para sa tuluyang pagbangon ng lungsod, maging ang probinsya ng Leyte. Sisimula ng okasyon alas 4 ng umaga ng isang Hayan Survivor Run sa pangunguna ng Rotary Club of San Juanico. Samantala alas 6 ng umaga, gaganapin ang commemorative walk bilang pag-alala sa mga nasawi dulot ng Bagyong Yolanda at bilang pasasalamat na rin na mga nakaligtas sa epekto ng mapaminsalang bagyo na bumayo sa rehiyon. Ang commemorative walk ay magsisimula sa Tacloban Convention Center, ang nagsilbing evacuation center noong kasagsagan ng bagyo at ngayon ay may itinayong Yolanda Memorial Wall sa bakuran nito at magtutuloy-tuloy ang paglalakad patungong City Hall grounds. Bandang 7:30 ng umaga, isang malaking tunog ng sirena at kalimbang ng mga kampana ang sabay-sabay na maririnig, sinyales para sambitin ng isang mataimtim na panalangin para sa mga yumao nating mga kababayan noong Bagyong Yolanda. Nabatid na ganitong oras din, isang taon nang nakakaraan, nang lamunin ang buong syudad ng storm surge dulot ng bagyo. Pagkatapos ng commemorative walk, tutuloy naman ang mga palahok sa Holy Cross Memorial Park sa Barangay Buster dito po sa Tacloban para sa isang memorial service na pangungunahan ni Archbishop John Du ng Palo at dooy isasagawa ang pagbibigay ng basbas o blessing sa mass grave kasabay ng pagsisindi ng mga kandila at pag-aalay ng bulaklak sa mga Yolanda casualties. Matatandaan mahigit 3,000 mga nasawi sa Yolandang inilibing sa naturang mass grave na karamihan ay wala pa ring pagkakakilanlan hanggang sa ngayon. Ilan pa sa mga inihandang aktibidad ay ang Yolanda Candlelight Memorial alas 5:30 ng hapon ng Sabado kung saan inaanyayahang magsindi ng kandilang mga Taclobanon maging mga dadalo sa gilid ng kalsada mula po ito sa DZRH Airport patungong hilagang mga barangay ng lungsod bilang pag-alala sa mga Yolanda victims. Napag-alaman na may mga kapareho ring aktibidad ang mga bayan ng Palo at Tanawan dito sa probinsya ng Leyte sa paggunita ng Yolanda, ang commemorative walk at pagtunog ng kampana ng mga simbahan at memorial services sa mga mass grave nito. Pangungunahan naman ng Philippine Red Cross sa Leyte Chapter, 1:00 madaling araw Sabado, ang Light the Darkness Typhoon Hayan Commemorative Run na magsisimula sa bayan ng Tolosa patungong PRC compound sa Tacloban. At mamayang gabi sa bayan ng Tanawan, bibigyan ng parangal ng LGU ang mga tumulong mula sa pamahalaan at INGOs para sa pagbangon ng kanilang bayan. Samantala ka Francis, bago pa man ang malaking kaganapan na sa Sabado, may mga nauna ng mga aktibidad na isinagawa kaugnay sa paggunita ng Yolanda dito sa Tacloban. Nito lang November 3, dumalo si DA Secretary Proceso Alcala at Senator Cynthia Villar sa programang Umaahon Initiative 1 year after Typhoon Yolanda. Isa po itong inisyatibo ng Department of Agriculture upang ipaalam ang estado ng mga proyektong ipinatutupad sa buong rehiyon makaraang manalasa ang Bagyong Yolanda. Sinimulan din ang Bulig Mo Pagkabuhi Ko. Isa po itong livelihood fair para sa mga Yolanda survivors na inorganisa ng LGU ng Tacloban at DTI Region 8. Pangungunahan naman ng PhilHealth, alas 6 hanggang alas 10 ngayong umaga po ito, ang isang symbolic tree planting activity. Kung tawagin ay PhilHealth Goes Green at ang paglalansad ng PhilHealth Run 2015. Samantala, alas 4:30 mamayang hapon, gaganapin ang isang memorial service sa City Hall grounds bilang pag-alala sa mga yumaong kawani ng Tacloban LGU dahil sa Bagyong Yolanda. Nabatid na sumesentro sa temang pagkakaisa, pagtutulungan at pagmamahalan tungo sa pagbangon ang paggunita ng Bagyong Yolanda ngayong taon. Para sa Radyo Vision, ito po si Penelope Pomida ng Radyo ng Bayan Tacloban, Media ng Bayan.
Thank you very much, Penelope Pomida.